Evening, everyone, and welcome once again to our continuing study of prolegomena. So, as we continue our journey in the study of theology, malaga na balikan natin ang isang foundational question. How do we know that we believe about God is true? Ang theology ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral kung ano ang ating paniniwalaan o pinaniniwalaan, kundi pati na rin kung bakit natin ito pinaniniwalaan, saan nagmumula ang ating knowledge about God, ano ang foundation at authority ng ating faith. So sa mga nakaraang session po, pinag-aralan natin ang mahalagang pundasyon ng theological study. Ngayon, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa prolegomena sa pamamagitan ng tatlong interconnected topics na mahalaga sa ating understanding tungkol sa Scripture. Para sa ating session 4, ito na po yung end ng prolegomena. So hatiin natin ang ating pag-aaral sa tatlong major topics. Yung topic 8 is inerrancy and infallibility of Scripture. Ang topic 9 ay authority and sufficiency of the Scripture. Topic 10, the canon of the Scripture. So magkakaugnay ang tatlong topics na to. Kung sasabihin natin na ang Bible ay inerrant at infallible, kailangan nating maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit mahalaga ito. Kung ang Scripture ay tunay na salita ng Diyos at sufficient para sa faith and godly living, kailangan nating itanong, what authority does Scripture have over our lives? At kung ang Scripture ay may divine authority at sufficient para sa faith and godly living, kailangan nating itanong, which writings belong to Scripture and how did the church recognize them? Dito naman pumapasok ang usapin ng canon. Kaya makikita natin yung isang logical progression, yung inerrancy and infallibility, going to authority and sufficiency, then canon. So sa madaling salita, pag-aaralan natin ang trustworthiness ng Scripture, ang authority nito sa buhay ng mananampalataya, at ang recognition ng mga aklat na bumubuo ng Holy Scripture. Sa unang topic natin, pag-uusapan natin ang inerrancy and infallibility. Mahalaga ang topic na to dahil ang paraan ng pagtingin nila sa Scripture ay may malaking epekto sa paraan ng ating theology. Kung ang Bible ay Word of God, paano natin ito tutingnan? Maaari ba itong magkamali? Maaari ba itong maglaman ng error? Maaari ba itong mabigo sa layunin ng Diyos? So dito natin pag-aaralan ang dalawang importanteng doktrina sa yung inerrancy. Pag-aaralan natin kung ano ang ibig sabihin ng inerrancy of Scripture, particularly in relation to the original writings of or autographs. Pag-aaralan natin yung infallibility, kung yung truthfulness at reliability ng Scripture sa pagtupad ng divine purpose. So let's start our first topic tonight. Sa topic 8 ay inerrancy and infallibility. So may mga taong naniniwala o may mga tao tayong pinaniniwalaan dahil sa track record. Wait pass, mamaya po. Pag nag-signal ako pa, sa kanyo ilabas. Salamat. Okay. May mga tao tayong pinaniwalaan dahil sa track record nila. Kapag may kaibigan kang laging nagsasabi ng totoo, madali kang magtiwala sa kanya. Pero kapag may taong madalas magsinungaling o mali ang informasyon, nagdadalawang isip ka na kung paniniwalaan mo pa ba siya. Ganito rin ang tanong pagdating sa Bible. Kung ito nga ay salita ng Diyos, maaari ba itong magkamali? Maaari ba tayong magtiwala sa lahat ng itinuturo nito? Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang inerrancy at infallibility. Ang dalawang doktrinang ito ay nagpapakita na ang salita ng Diyos ay ganap na mapagkakatiwalaan at maaasahan sa lahat ng nais nitong ituro sa atin. Ngayon, alam natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging without error o with
inerrant at cannot fail o infallible ng kasulatan. At bakit ito mahalaga sa ating pananampalataya sa pang-araw-araw? So kung may isang instruction manual na alam mong walang kahit isang mali at siguradong tama ang lahat ng nakasulat, susundin mo ba ito ng walang pag-aalinlangan? Bakit? O kaya bakit hindi? So sa parehong paraan, kung ang Bible ay tunay na walang pagkakamali at hindi maaring magkamali sa layunin, ano ang ibig sabihin nito sa paraan ng ating pagbabasa, paniniwala at pagsunod nito? Question. Pakibaba, pass. Kung naniniwala tayo, ito yung question. Kung naniniwala tayong ang Bible ay walang mali at lubos na mapagkakatiwalaan, bakit may mga tao pa rin pinipiling huwag sundin ang mga itinuturo nito? Ang problema ba ay nasa Bible o nasa paraan ng tao sa pag-unawa at pagtanggap nito? So i-define natin yung inerrancy at infallibility. Infallibility, down pass. Pag na ganyan ako pass, down. Okay, thank you. Inerrancy and infallibility describe the trustworthiness of Scripture, emphasizing that God's word is complete, reliable in what it teach. Ang inerrancy at infallibility ay dalawang mahalagang doktrina na nagpapakita ng lubos na pagiging mapagkakatiwalaan ng Bible bilang salita ng Diyos. Nakabatay ito sa katotohanan ng ang Diyos ay banal, tapat at hindi nagsisinungaling o kaya nagkakamali. Mababasa natin yan sa Numbers chapter 23. Okay, tingnan po natin yung definition. Definition. Sabi dito, Scripture in its original manuscript is without error in all it affirms, whether theological, historical, or moral. Ang inerrancy ay ang paniniwala na ang kasulatan sa original na manuscript ay walang anumang pagkakamali sa lahat ng ipinapahayag nito. Maging ito man ay tungkol sa theology, sa history, o kaya sa moralidad, o kaya sa ethics. Hindi ito nangangahulugang walang pagkakamali ang bawat kopya o salin ng Bible. Sa halip, ang doktrinang ito ay tumutukoy sa original na mensahe na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng mga manunulat ng Bible na ginabayan ng banal na espiritu. So ang pundasyon ng inerrancy ay ang katangian ng Diyos dahil ang Diyos ay banal, tapat at hindi kailanman nagsisinungaling o nagkakamali. Ang kanyang salita ay dapat maging ganap na totoo at walang pagkakamali. Bagamat iba't ibang tao ang sumulat ng Bible sa iba't ibang panahon at kultura, iisa lamang ang tunay na may akda nito, ang Diyos. Ginamit niya ang personalidad, wika at karanasan ng bawat manunulat. Ngunit ginabayan sila ng banal na espiritu para maisulat ng tama ang nais niyang ipahayag sa atin. So mahalagang maunawaan ang inerrancy ay hindi nangangahulugang gumagamit ang Biblia ng modernong scientific language o kaya technical terms. Sa halip, nagsasalita ito ayon sa layunin nito sa paraang nauunawaan ng mga tao noong unang panahong isinulat ito. Kaya kapag tama ang interpretasyon ayon sa konteksto ng literary genre, ang lahat ng ipinapahayag ng Bible ay maaasahan at totoo. Next, biblical basis. Biblical basis. Next. Sabi diyan,
Psalms 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. So ipinapakita ng talatang ito na ang salita ng Diyos ay perfect at trustworthy. Dahil ito ay nagmumula sa isang perpektong Diyos, maaari nating pagkatiwalaan ang lahat ng tinuturo nito. Next. Thank you. Implication. So, God's word is entirely true and accurate in everything it asserts. Kung ang Bible ay tunay na walang pagkakamali, nangangahulugan na ito na maaaring natin itong gawing pinakamataas na autoridad sa ating pananampalataya at pamumuhay. So, makapagtitiwala tayo na lahat ng itinuturo ay totoo at mapagkakatiwalaan. So, dapat nating pag-aralan at unawain sa tamang konteksto o context. Dahil ang pagkakamali ay maaring manggaling sa interpretasyon ng tao, hindi sa mismong kasulatan. Ang Bible ang nagsisilbing matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil ito ay salita ng Diyos na walang pagkakamali. Next, let's go to the infallibility. Infallibility, Scripture is incapable of failing in accomplishing God's purpose and conveying truth. Ang infallibility ay ang paniniwala na ang kasulatan ay hindi maaring mabigo sa pagtupad ng layunin ng Diyos at hindi maaring magkamali sa paghahatid ng kanyang katotohanan. Dahil ang Bible ay salita ng Diyos, ito ay lubos na mapagkakatiwalaan sa paggabay sa tao tungkol sa pananampalataya, kaligtasan at tamang pamumuhay. So ang doktrina po ng infallibility ay nakabatay sa katangian ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, tapat at hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi kailanman mabibigo sa layunin. Anumang ipinangako o ipinahayag ng Diyos sa kasulatan ay tiyak na mangyayari at matutupad sa tamang panahon. Ipinapakita ng Bible ng infallibility na ang Bible ay hindi lamang totoo kundi epektibo rin ito. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang puso ng tao, ituwid ang maling pamumuhay, palakasin ang pananampalataya at gabayan yung mga mananampalataya sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So mahalagang tandaan na ang infallibility ay hindi nangangahulugang hindi na kailangan pag-aralan ang Bible. Sa halip, ipinapakita nito na kapag tama ang ating pag-unawa at interpretasyon ayon sa konteksto, hindi tayo ililigaw ng kasulatan. Ang pagkakamali ay maaaring manggaling sa tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling tapat at maasahan. Next, let's go to the biblical basis. Biblical basis ay Isaiah chapter 55, verse 11. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose. Ipinapakita po ng talatang ito na ang bawat salitang nagmumula sa Diyos ay hindi babalik ng walang bunga. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang layunin, ang kanyang kaya ng kanyang salita. Ang kanyang salita ay may kapangyarihang magbago ng buhay at maisakutuparan ang kanyang kalooban. Next, implication. God's word will not deceive or mislead. It is effective in teaching, rebuking, and guiding.
kung ang Bible ay infallible, nangangahulugan na maaari tayong magkaroon ng buong tiwala na hindi tayo ililigaw ng salita ng Diyos. Ang Bible ay epektibong gabay sa pananampalataya, sa mga desisyon natin at sa mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nagtuturo ito sa atin, sumasaway, nagtutuwid, at nagsasanay sa tamang katwiran. So, ano man ang ipinangako ng Diyos sa kanyang salita ay mapagkakatiwalaan dahil hindi siya nabibigo sa pagtupad sa kanyang mga layunin. Let's go to the simple summary. So, sa madaling salita, kung ang... Wala pa po, sorry. Okay. So sa madaling salita, kung ang inerrancy ay ang nagsasabing ang Biblia ay walang pagkakamali, ang Bible, ang infallibility naman ay nagsasabing ang Biblia ay hindi kailanman mabibigo sa layunin nito. Ang inerrancy naman focus doon sa truthfulness ng Scripture. Ang infallibility, ang emphasize niyan yung reliability at effectiveness. Dahil ang Diyos ay may akda ng Biblia, ang kanyang salita ay parehong totoo at ganap na mapagkakatiwalaan sa lahat ng nais niyang isakatukuran. Okay, next, tingnan natin. Inerrancy focus on the truthfulness of Scripture, while infallibility emphasize its reliability and effectiveness. Yan, sorry po. Late po na ilabas natin. Next. Let's go to the key distinction. Ito yung key distinction natin. Yung terms natin, inerrancy, ang focus niyan, free from error in fact and doctrine. Ang infallibility naman, cannot fail in achieving God's purpose. So, focus tayo. Ang inerrancy, answer the question, totoo ba ang sinasabi ng Bible? So sa inerrancy yan. Siyempre ang sagot natin, yes. Dahil ang may akda nito ay ang Diyos. So ang Biblia ay walang mali sa lahat ng nais nitong ituro. Pagdating sa infallibility, cannot fail in achieving God's purpose. So ang question naman, ang answer naman dito, maasahan ba ang Bible na gabayan tayo sa gusto ng Diyos? Of course, ang sagot natin ay oo. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo sa paggabay sa tao tungo sa katotohanan, kaligtasan, at tamang pamumuhay. So, gawa tayo ng isang illustration. Halimbawa, isipin natin ang isang GPS navigation app. Lagi kong ginagamit ito, GPS, kapag ako ay pumupunta ng Manila. So, ang inerrancy ay parang tama ang direksyon na ibinibigay ng GPS. Walang maling impormasyon. Ang infallibility ay parang siguradong madadala ka ng GPS sa tamang destinasyon. Basta susundin mo ang direksyon. So, ang Bible ganito. Dahil ito ay inerrant, tama at totoo ang lahat ng itinuturo nito. Dahil ito ay infallible, maasahan at itong gabayan tayo sa layunin ng Diyos at hindi tayo ililigaw. Amen. Sabi rito, note, Protestant and Protestant theology, both terms affirms the Scripture total reliability with inerrancy, emphasizing truthfulness, and infallibility, emphasizing effectiveness. So sa inerrancy po, ang emphasize niyan, truthfulness. Totoo ang salita ng Diyos. Sa infallibility niyan, ang emphasize niyan ay, ang emphasize naman niyan, effectiveness. Hindi mabibigo ang salita ng Diyos sa pagtupad ng kanyang layunin. Tingnan natin yung simple formula. Next. Inerrancy. Ang inerrancy, the Bible tells the truth.
ang infallibility, the Bible will never fail. Next, let's go to the practical significance. Okay. Ito yung ating pag-uusapan sa practical significance. Guarantee, trustworthy teaching, grounds faith and practice securely, provides confidence and prophecy, doctrine, and commands. O isa-isayin natin. Next, guarantee. Sabi diyan, dahil ang Biblia ay nagmula sa Diyos, na hindi nagsisinungaling at hindi nagkakamali, maaari tayong magkaroon ng buong tiwala na ang mga doktrina at aral nito ay tama at totoo. Hindi tayo ililigaw tungkol sa kung sino ang Diyos, paano maliligtas ang tao, at paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya. So ang theological insight natin, the authority of the Bible rests on the authority of God. If God is completely faithful and holy, then His word is also completely and trustworthy. So ang otoridad ng Bible ay nakasalalay sa otoridad ng Diyos. Sabi rito sa theological insight. Kung ang Diyos ay ganap na tapat at banal, ang kanyang salita ay ganap din na mapagkakatiwalaan. Next, ground, faith, and practice securely. So ang pananampalataya ng Kristiyano ay hindi nakabatay sa damdamin, sa tradisyon o opinyon ng tao. Ito ay nakabatay sa salita ng Diyos. Dahil mapagkakatiwalaan ng Bible, mayroon tayong matibay na batayan sa ating mga paniniwala, mga desisyon at paraan ng pamumuhay. Sa theological insight natin, the Bible is the final authority for faith and practice. When there are questions about what is right or wrong, or about the will of God, the Scripture is the primary basis in the standard for a Christian. So ang Biblia ang final authority natin pagdating sa pananampalataya. Yan po ang ating final. Maaari tayong magtiwala sa mga propesya ng Diyos ay matutupad. Ang kanyang doktrina ay totoo. Amen. Ang kanyang mga utos ay para sa ikabubuti natin. Okay, let's go. Provides confidence and prophecy. Says nawala yung yung post natin, yung taga-accept. Okay, provides confidence and prophecy, doctrine, and commands. Dahil ang Bible ay inerrant at infallible, maaari po tayong magtiwala sa mga propesya. Sabi po dito, yung prophecy, confidence tayo sa prophecy, even sa doctrines at even sa commands. So, confidence tayo na ito ay makakabuti sa bawat mananampalataya. Dahil ang bawat pangako ng Diyos ay mapagkakatiwalaan dahil hindi siya nabibigo sa pagtupad ng kanyang salita. Theological insight. Everything that God is revealed in Scripture, whether a promise, warning, or command, has a purpose and will certainly be fulfilled. Because of this, Christian can live with hope, assurance, and trust in God. So lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kasulatan, maging ito man ay pangako, sabi diyan, babala o utos, may layunin at tiyak na maisa sa katuparan. So dahil dito sa mga words na to, ang mga Kristiyano ay maaaring mamuhay ng may pag-asa, may katiyakan at mayroong pagtitiwala sa Diyos. Next, Scripture is inerrant and infallible, completely true in what it asserts and fully reliable in accomplishing God's purpose. Ang Bible ang Bible ay inerrant at infallible. So ibig sabihin nito, ang Biblia ay walang mali sa lahat ng nais ituro dahil ito ay salita ng Diyos. Infallible siya, hindi mabibigo ang Bible sa pagtupad sa layunin
ng Diyos at hindi nito ililigaw ang mga naniniwala rito. So sa madaling salita, dahil ang Diyos ay ang may akda ng Bible, ang lahat ng itinuturo nito ay totoo at maaari nating lubos na mapagkatiwalaan at dapat pagkatiwalaan bilang gabay sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na pamumuhay. Next, end of the lesson 1. Sa topic 1, sa topic pa lang natin ay end po tayo sa topic 8. Next pass. 2 minutes break. Yung gustong mag-copy, meron o kayong 2 minuto. Malinaw po ba ang aking boses? Napakalakas po kasi dito ng ulan. Opo, sobrang klaro po. Ay, Thank salamat God. po. Opo. Ang lakas po kasi ng ulan dito kaya hindi ko masyadong marinig kayo. Sige po, may isa pang minuto. May isa pa minuto tayo. Yung gusto pang mag-copy. Welcome po sa bawat isa. Welcome Thank you everyone. po. Thank So you po. our last session na po ito ng prolegomena. So next week po ay mag-i-start na ang bibliology. Sabihin mo, Pastor Joel, kung nakabalik ka na. Okay. So let's start po sa ating topic 9. Authority and sufficiency of Scripture. Ang pag-uusapan natin dito, yung authority, yung sufficiency, at the same time, yung ating key points and summary. So, pagkatapos po natin pag-aralan ang trustworthiness ng Scripture, magpapatuloy po tayo sa isang napakalagang tanong. If Scripture is trustworthy, what authority does it have over us? So dito papasok ang topic 9, authority and sufficiency of Scripture. So let's start digging deeper into topic sa topic 9. Sa panahon po ngayon, napakaraming boses ang nagsasabi kung ano ang tama at mali. May mga advice mula sa social media, influencer, kaibigan, pamilya, at sariling opinion. Minsan, pare-pareho silang may punto, pero magkakaiba ang sinasabi. Kaya ang tanong, sino ba talaga ang dapat nating pakinggan? Ano ang magiging final authority natin sa buhay? So bilang Kristiyano, hindi sapat na basta magtiwala lang sa sariling karanasan o sa sinasabi ng ibang tao. Kailangan nating malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dito pumapasok ang kahalagaan ng Bible. Ngunit sapat na ba talaga ang kasulatan upang gabayan tayo? At bakit ito ang pinakamataas na otoridad sa ating pananampalataya at pamumuhay? Ito yung ating tatalakayin ngayon sa ating bagong paksa, the authority and sufficiency of Scripture. Let's discover why the Bible is the highest authority, our highest authority, and why it is fully sufficient for our daily life at sa ating pananampalataya. So, next, the authority of Scripture. Definition. The Bible is the ultimate standard for faith, doctrine, and conduct because it is God's Word. Ang authority ng Scripture ay nangangahulugan na ang Bible ang pinakamataas at huling
pamantayan o final authority. Hindi ito final authority sa lahat ng aspeto ng ating pananampalataya, sa doktrina at maging sa ating pamumuhay. Okay? Pa-off po ng ating mic, pa-off. Hindi ito autoridad dahil lamang sa matagal na itong aklat o dahil marami ang naniniwala rito. May otoridad ito dahil ang mismong salita ng Diyos. Dahil ito mismo ang salita ng Diyos. Kapag nagsalita ho ang Diyos sa pamamagitan ng kasulatan, ang kanyang salita ay hindi lamang mungkahi o kaya suggestion o kaya payo. Ito ay utos, katotohanan at pamantayan na dapat nating sundin. Ang otoridad ng Bible ay nakabatay sa otoridad ng Diyos mismo. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Banal at hindi nagkakamali. Ang kanyang salita ay may kaparihong otoridad. So sa madaling salita, we do not judge the Bible by our opinions. Rather, the Bible judges our opinion, beliefs, and action. Next, the biblical basis. 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, sabi rito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang passage po na ito ay isang pinakamalinaw na batayan kung bakit may otoridad ang Bible. Una, ipinapakita nito ang pinagmulan ng kasulatan. Pangalawa, ang layunin o ang purpose nito. So ang salitang God-breathed sa Greek ay theopneustos. Yan. Nangangahulugan na ang kasulatan ay nagmula mismo sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na binigyan lang ng Diyos ng magandang ideya ang mga manunulat ng Bible. Sa halip, ginabayan ng banal na espiritu ang mga human authors upang habang isinusulat nila ang eksaktong mensahe na nais ipahayag ng Diyos, gumamit ang Diyos ng kanilang ang mga tao ginamit ng Diyos yung kanilang personalidad, yung kanilang wika, yung kanilang kultura. Ngunit ang tunay na author ng Bible ay ang Diyos. So dahil ang Bible ay salita ng Diyos, dala nito ang otoridad ng Diyos. Hindi ito simpleng collection ng mga religious ideas o moral teaching lamang. Ito ang opisyal at makapangyarihang pahayag ng Diyos tungkol sa katotohanan. So ipinaliwanag ni Paul na ang layunin ng kasulatan ay for teaching. Upang ituro ang tamang doktrina at katotohanan tungkol sa Diyos. Tinuro ni Paul yung rebuking, sabi dito sa 2 Timothy, upang ipakita kung saan tayo nagkakamali sa ating paniniwala o pamumuhay. Itinuro ni Paul yung correcting, upang ituwid at ibalik tayo sa tamang landas. For training in righteousness, upang sanayin tayong mamuhay ng banal at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pinakalayunin nito ay ang servant ng Diyos ay thoroughly equipped sa every good work. Ibig sabihin, ang Bible ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon. Binabago nito yung isip natin, yung puso at yung buong buhay. Para ano? Para maging handa tayong gawin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21, sabi diyan, prophecy comes from God, not human will. Medyo malakas lang ang boses ko, mga kapatid. Okay. Pero hindi ako high blood, Mataas lang ang boses ko dahil malakas ang ulan dito. Let's go. Itinuturo ng talatang ito na ang mensahe ng Bible ay hindi nagmula sa sariling isip,
sa opinyon o kaya sa kagastuhan ng mga propeta. Hindi sila basta umupo at nagsulat ng sarili ng ideya tungkol sa Diyos. Sa halip, sila ay carried along by the Holy Spirit. So ang ibig sabihin nito, ginabayan at pinangunahan sila ng Espiritu Santo habang isinusulat ang mensahe ng Diyos. Hindi nawala sa kanila yung kanilang personalidad, yung estilo ng kanilang pagsusulat. Ngunit, pinangunahan sila ng Espiritu Santo habang isinusulat nila ang mensahe ng Diyos. So hindi po nawala yung kanilang personalidad, yung estilo ng kanilang pagsusulat. Pero tiniyak ng Espiritu Santo o ng banal na Espiritu na ang kanilang isusulat ay eksaktong ipinahayag ng Diyos. Ipinapakita nito yung scripture, ang authority ng scripture ay hindi nakasalalay sa tao, kundi sa Diyos na nagsasalita sa pamamagitan nila. So ang mga propeta at mga apostol ay mga instrumento lamang. Ang tunay na pinagmulan ng mensahe ay ang Diyos. Let's go to theological significance. Next. Sabi diyan, 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21, nagpapatunay yan, sabi, affirms that the Bible is divine in origin. Because God is the source of prophecy in Scripture, the Bible possesses divine authority that is above any human opinion, tradition, culture, or philosophy. So bilang mananampalataya, ang ating pananampalataya at pamumuhay dapat laging nakabatay sa salita ng Diyos sapagkat ito ang pinakamataas at huling otoridad sa lahat ng usapin ng pananampalataya at ng buhay. Amen. So, ang 1 Peter ay nagpapatunay na ang Bible ay divine origin. Sabi diyan. Ang Diyos ang pinagmula ng prophecy at ng kasulatan. Malinaw. Ang Bible ay may banal na otoridad. Kaya higit siya sa anumang opinion, tradition, o kaya kultura o filosofiya ng tao. Let's go to the implication. Next. The Scripture has a final authority over all beliefs, tradition, and practices. So believers submit their understanding and lives to God's Word. Pag-usapan natin yung Scripture. Next. Scripture has final authority. Balik nga po ng isa pa. Ayan. Scripture has final authority. Pag-usapan natin tong Scripture has final authority over beliefs, tradition, and practices. Alam nyo, ang authority ng Scripture ay nangangahulugan na ang Bible ang pinakamataas at final authority sa lahat ng paniniwala, beliefs. Itinuturo nito yung mga doktrina, yung tradition, at maging yung ating mga practices. So hindi ibig sabihin na walang halaga ang mga tradisyon ng simbahan. Yung sermon ng pastor o kaya yung mga isinulat ng mga theologian. So mahalaga ito dahil nakakatulong sila maunawaan ang salita ng Diyos. Ngunit ang kanilang otoridad o kanilang authority ay hindi kapantay ng authority ng Bible. Ang mga ito ay may halaga lamang kung naaayon sila sa sinuturo ng kasulatan. So bilang inspired Word of God, ang Bible ay nagja-judge sa lahat ng ibang authority. Walang ibang authority ang may karapatang humusga o baguhin ang malinaw na turo ng Bible. Kapag nagkaroon ng conflict sa pagitan ng kultura,
tradition, personal opinion, o kaya popular beliefs. At salita ng Diyos, ang scripture ang dapat manaig. Doon po tayo, yun ang magiging basehan natin lagi. Kapag tingin mo may opinion ka, let's go to the scripture. Baka iba na. So basehan natin scripture pa rin. So ito yung tinuturo ng Panginoon na ng kanyang sawayin yung mga Pariseo. Dahil mas pinahalagan ng mga Pariseo yung kanilang tradisyon kaysa sa utos ng Diyos. Mababasa natin yan sa Mark chapter 7. So ipinapakita dito na kahit gaano pa katagal o katanggap-tanggap ang isang tradisyon, hindi ito maaaring maging mas mataas kaysa salita ng Diyos. Let's go to the theological significance. Next po. Nadoble po siguro. Yan, tama po yan. Okay. Theological significance. This is why the Bible is called the supreme authority because God alone is infallible and always truthful. His word alone can serve as the ultimate standard of truth. Sa theology, ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang Bible na supreme authority. Dahil ang Diyos lamang ang Diyos ay hindi nagkakamali at laging totoo. Ang kanyang salita lamang ang maaaring maging ultimate standard ng katotohanan. So lahat po ng doktrina, pangangaral, karanasan, tradition, dapat sinusukat yan sa Bible. Hindi ang Biblia ang sinusukat ayon sa opinion ng tao. Ang church, ang pastor, mga theologians, yung Christian leaders ay may authority. Pero ang mga yan, ang kanilang authority ay subordinate o nasa ilalim ng authority ng Scripture. So sa madaling salita, ang simbahan, the church does not give authority to the Bible. The Bible gives authority to the church. Mas mataas, mas above ang Bible kaysa simbahan. Above ang Bible sa simbahan. Next, believers submit their understanding and live to God's word. Okay. Diyan muna tayo. Kung kinikilala natin na ang Bible ang pinakamataas na authority, ang natural na response na isang Kristiyano ay submission o kaya pagpapasakop sa salita ng Diyos. Hindi sapat na sabihin natin naniniwala tayo sa Bible kung ang sinusunod pa rin natin ay yung sarili mong opinion. Sinusunod mo pa rin yung emotion, yung kagustuhan mo. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa willingness natin na baguhin ang ating isip, ang ating puso at pamumuhay ayon sa sinasabi ng Diyos. So bilang tao, limitado ang ating kaalaman. Naapektuhan ng kasalanan ang ating pag-iisip. Sabi ng Romans chapter 1, pag binasa natin yung Romans chapter 1, makikita natin doon kung ano ang kalagayan ng tao. Kaya hindi tayo maaring umasa lamang sa sariling karunungan o kaya sa pakiramdam. Sa halip, hinahayaan natin na ang scripture ang magrenyo ng ating kaisipan upang yung ating worldview, yung values, yung decision ay naaayon sa kalooban ng Diyos. So ang pagpapasakop po sa salita ng Diyos ay sumasakaw sa lahat ng aspeto ng buhay. Yung ating moral decision, yung relationship mo, yung family life, ano pa, yung ministry. Naapektuhan din yung pagsamba, yung career, yung trabaho natin, yung finances, at maging yung paraan ng ating pag-iisip. So hindi natin tinatanong, saan ba ako sa sinasabi ng Bible? Ang mas tamang tanong ay, ang buhay ko ba ay sang-ayon sa sinasabi ng Biblia? Sabi dito, in theology, submitting to Scripture
is itself act of submitting to the Lordship of Christ. Because Jesus is the living Word. And He also affirmed the authority of Scripture. Obeying the Bible is an act of obedience to God. So ang pagpapasakop sa Scripture ay pagpapasakop mismo sa Lordship ni Christ, sabi diyan. So si Christ ang living word. Siya yung nagpapatunay sa authority ng kasulatan. Mababasa sa Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 18. Yung pagsunod sa Bible ay pagsunod na rin kay Kristo. 'Di ba? Obeying the Bible is an act of obedience to. So ang authority ng Scripture ay nangangahulugang ang Diyos ang may pinakamataas. May karapatang magsabi kung ano ang katotohanan, kung paano dapat mamuhay ang tao. Dahil ang Bible, sabi natin kanina, inspired last week. Sabi natin, pinag-aralan natin inspired. Sinasabi natin ngayon, inerrant at infallible ang salita ng Diyos. Kaya ito yung final authority sa lahat ng usapin pagdating sa faith, sa doctrine, at sa Christian living o pamumuhay ng isang Kristiyano. So kaya ang isang tunay na mananampalataya ay hindi lamang nagbabasa ng Bible, kundi nagpapasakop dapat. Hindi niya hinuhubog ang salita ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Sa lahat ng sa halip, dapat hinahayaan niya yung salita ng Diyos ang humubog sa kanyang isip, sa kanyang puso at sa kanyang buong buhay. Ito yung tunay na kahulugan ng pagkilala sa authority ng Scripture. Next, sufficiency. Pag-uusapan natin yung definition, yung biblical basis at implication. Ayan, Scripture contains. Next pass. Isa-isayin po natin. Pag-uusapan natin yung definition. Definition, Scripture contains all knowledge necessary for salvation, faith, and godly living. Sufficient na ang Scripture. Nangangahulugan na ang Bible ay naglalaman ng lahat ng kailangang kapahayagan ng Diyos para sa kaligtasan. Kung gusto nating maligtas, tamang kaligtasan, basahin kung ano ang laman ng Biblia. Tamang pananampalataya at yung makadiyos na pamumuhay. So hindi ibig sabihin nito na nasa Biblia ang lahat ng impormasyon tungkol sa science, sa medicine, o kaya sa mathematics, o kaya sa technology. Ibig sabihin, lahat ng kailangan nating malaman upang makilala ang Diyos, magligtas kay Kristo, mamuhay ayon sa kanyang kalooban ay kompleto na ipinahayag ng kasulatan. So ang doktrina po ay nakabatay sa paniniwalang ang kapahayagan ng Diyos sa Bible ay sapat, kompleto para sa kanyang layunin ng redemption, ng pagtubos. Bilang isang perfectong Diyos, alam niya na ang tunay ng pangangailangan ng tao, alam ng Diyos yung pangangailangan ng tao. Base sa kanyang karunungan, ibinigay niya yung kasulatan, yung lahat ng mahalagang katotohanan na kailangan ng tao para sa pananampalataya at pamumuhay. So hindi ibig sabihin na wala nang dapat pag-aralan o wala nang matututunan. Sa halip, patuloy tayong lalalim sa pag-unawa sa parehong katotohanan na naipahayag ng Diyos. Hindi tayo naghahanap ng bagong revelation. Mas lalo nating inuunawa ang revelation na ibinigay na ng Diyos. Sa theology, ang sufficiency ay nangangahulugang wala nang kailangang idagdag sa mensahe ng Diyos upang maging sapat ito para sa kaligtasan at Christian living. Let's go to the biblical basis.
Psalms 19, verse 7 to 8. Next. The law of the law, Lord, is perfect and able to revive the soul. Ipinapakita ng awit 19 na ang salita ng Diyos ay perfect. Ang salitang perfect ay nangangahulugang kompleto, walang kulang, sapat para gumawa o magawa yung layunin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay perfect, ang kanyang salita ay perfect din. So sabi ni David, the law of the Lord revive the soul. So ibig sabihin, ang kasulatan ay may kapangyarihang buhayin ang espiritual na kalagayan ng tao. Kaya nitong akayin ang makasalanan sa pagsisisi, palakasin ang pananampalataya ng mananampalataya, at ibalik ang mga naliligaw sa tamang landas. Ang salita ng Diyos ay gives light to the eyes. Ang light ay simbolo ng katotohanan at karunungan. Ang kasulatan ang nagbibigay sa atin ng tamang pananaw tungkol sa Diyos, sa ating sarili, sa kasalanan, at sa paraan ng pamumuhay na nakakalugod sa Diyos. Theological significance. In theology, the perfection of God's word means that it lacks nothing in fulfilling the purpose for which God gave. So, sa pagiging perfect ng salita ng Diyos, nangangahulugang wala itong kakulangan sa layunin kung bakit ito ibinigay ng Diyos. Sabi diyan, kung ang kasulatan ay perfecto, hindi ito nangangailangan ng dagdag na revelasyon upang maging epektibo sa pag-akay sa tao tungo sa kaligtasan at kabanalan. Ang pag-aakalang kulang ang Bible ay para na ring sinabi mo na ang kulang ang kapayagan ng Diyos, na taliwas ang kanyang pagiging perpekto at ganap na marunong. Kaya napakalaga na pinag-aaralan po ang salita ng Diyos. Lalo na ngayon, ang naglalabasan ang napakadaming nagtuturo ng salita ng Diyos. Next. 2 Peter chapter 1 verse 3. God's divine power has given everything we need for life and godliness. So direct kang sinabi ni Pedro, si Pedro nagsulat niya na, sabi niyan, ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan. Sabi yan, everything we need for life and godliness. Ang salitang everything po mga kapatid yan, ay nagpapakita ng kabuuan, kasapatan ng provision ng Diyos. Walang mahalagang spiritual na pangangailangan ang iniiwan ng Diyos na hindi niya tinutugunan. Ang knowledge of Him, sabi diyan, the power, ang knowledge ay tumutukoy po sa pagkakilala kay Kristo na ang ipinahayag sa pamagitan ng pangangaral ng mga apostol na naitala sa kasulatan. So dito po, ang Biblia, ang pangunahing paraan kung saan nakikita natin si Kristo at naunawaan ang kanyang kalooban. Hindi sinabi ni Pedro na hindi na kailangan ng mga pastor, hindi na kailangan ng mga guro o simbahan. Ang ibig niyang sabihin, ang lahat ng tunay na pagtuturo ng simbahan ay dapat nakabatay at bumalik sa sapat na kapahayagan ng Diyos sa kasulatan. Sabi ng dito sa theological significance, this verse teach that God has not left His children without sufficient spiritual guidance. So, ang tinuturo po nito, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi iniwan ang kanyang mga anak na kulang sa spiritual na gabay. Sa pamagitan po ng kanyang salita, ibinigay niya ang lahat ng kailangan ng tao para maligtas, para malaman kung paano maligtas, para lumago.
sa tamang pananampalataya at mamuhay ng may kabanalan. Ang paglago po ng Kristiyano ay hindi nakadepende sa pagtanggap ng bagong revelasyon, kundi mas malalim na pag-unawa at pagsunod sa revelasyon na ibinigay ng Diyos. Next, implication. No additional revelation is required for salvation. Pag-usapan natin yung una. Next. No additional. Ang sufficiency ng Scripture ay nangangahulugan na kompleto ang kapayagan ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Yung mabuting balita tungkol kay Kristo ay ganap na ipinahayag ng Bible. Walang bagong mensahe o karagdagang revelation na kailangan ang tao para maligtas. Kaya sabi diyan, no additional revelation is required for salvation. Sa kasaysayan ng simbahan, may mga grupo pong nagsabing meron silang bagong revelation. Merong secret knowledge o kaya special na mensahe na kailangan para sa kaligtasan. Pero ang tinuturo ng Bible na ang gospel, si Kristo, ang gospel ay si Christ, complete. Ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ni Kristo ayon sa pinahayag ng Bible. Wala nang pwedeng idagdag. Kaya marami ang naliligaw. Bakit? Hindi kasi nagbabasa ng Bible at hindi inuunawa ang Biblia. Mahalaga pa rin po yun. At the same time, prayer. Nananalangin tayo at humingi ng gabay na maintindihan natin. Sino ba ang magbibigay ng illumination sa atin? Ang banal na Espiritu. Theological significance. The doctrine protects the church from false teaching. It shows that Christ's work on the cross is complete and sufficient, and likewise, God's revelation concerning salvation is already complete. Any teaching that adds new requirements for salvation goes beyond what Scripture teaches. Anong sabi dyan? Pinoprotektahan ng doktrina ang simbahan laban sa maling katuruan. Bakit? Pinapakita yung mga ginawa ni Kristo sa cross, ganap na daw at sapat, sabi diyan. Ang kapayagan ng Diyos sa kaligtasan, kompleto na. Kaya wala nang dapat idagdag, wala nang bagong kinakailangan para sa kaligtasan. Nakasulat na lahat sa Bible. Ang gagawin mo na lang, uunawain na lang natin kung ano ba talaga ang nakasulat sa Biblia. Kaya marami ang naluluko. Why? Sabi ni Hosea, dahil sa kakulangan ng karunungan. Next. Scripture equips believers for all aspects of spiritual life. Sapat po ang Biblia, mga kapatid. Mayroon itong prinsipyong, lahat ng prinsipyong kailangan para gabayan ang Kristiyano sa bawat aspeto ng kanyang spiritual na buhay, sa pagsamba, sa paglilingkod, paglaban sa tukso, paggawa ng desisyon at paglago sa kabanalan. Hindi nito sinasagot ang bawat modernong sitwasyon ng direkta, pero nagbibigay ito ng timeless principle na maaaring i-apply sa anumang panahon at kultura. Sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ginagamit ang kasulatan upang baguhin ang isip at puso ng mananampalataya. Habang patuloy po natin pinag-aaralan at isinasabuhay ang salita ng Diyos, lalo po tayong nahuhubog ayon sa larawan ng Panginoon. Let's go to theological significance.
Theological significance. Spiritual growth does not depend on receiving new revelation, but on faithful study, proper interpretation, and obedient living according to the Word of God. Ang spiritual na paglago, sabi po dyan sa ating theological significance, ay hindi nakasalalay sa pagtanggap ng bagong kapahayagan. Kundi nakadepende po yan saan? Sa tapat na pag-aaral, tamang interpretasyon, masunuring pamumuhay ayon sa salita ng Diyos, sabi diyan sa ating theological significance. Let's go next. The tradition, reason, and experience are helpful but cannot replace Scripture. So ang tradition, ang reason, ang experience, mahalaga ito. Tulong ito sa buhay Kristiyano. Ang tradition po ay tumutulong sa atin para maunawaan natin kung paano ipinapaliwanag ng mga unang Kristiyano ang kasulatan. Ang reason ay nagbibigay sa atin ng kakayahang mag-isip, magsuri, at maayos na maipaliwanag ang ating pananampalataya. Ang experience naman ay nagpapatunay kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Ngunit wala sa tatlong ito yung maaring pumalit sa otoridad at kasapatan ng Bible. Wait lang po. Sweetheart, malakas ang video mo. Okay, ang tradition po ay laging isinusuri ayon sa Scripture. Ang Scripture, ang reason ay dapat magpasakop sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ang experience naman ay hindi maaaring batayan ng doktrina kung taliwas ito sa kasulatan. Mga kapatid, tandaan natin, hindi pwedeng maging batayan yung experience mo. Hindi pwede. Kailangan ilagay natin sa maging basihan natin ang Bible. Ito bang experience na to ay naka-angkla? Naka-angkor ba ito sa Bible? Baka hindi naka-angkor. Magkakaproblema tayo kapag yan ang pinagbasihan ng doktrina. Iniwala natin at ilalagay natin na ito ang dapat paniwalaan na experience ko ito. Sorry. Pero ang Bible ang pundasyon po natin. Theological significance. This is the during the Protestant Reformation. The Bible alone is the infallible, insufficient rule of faith and practice. Tradition, reason, and experience are important tools, but they are servants of Scripture, not substitute for our authorities above Scripture. Ang diwa daw ng sola scriptura nung yan yung diwa ng sola scriptura nung Protestant Reformation. Yan during Reformation, Protestant Reformation, sola scriptura po talaga yung kanilang ipinaglalaban. So ang Bible po ay infallible, tsaka sufficient rule of faith and practice. Kaya yung tradition, yung reason, yung experience, mahalagang kasangkapan po yan. Pero ang mga lingkod lamang sila ng Scripture, hindi ito kapalit. Hindi kapalit o higit yan sa Scripture. Let's go to the key points. Next, authority. Authority, Scripture is a binding on belief and practice, sufficient and practical effect. Let's go to the authority. Next. Sorry, just a bit.
Yun. Okay, the authority of Scripture is binding on belief and a practice. Pag-usapan natin to. Ang authority ng Scripture ay nangangahulugang ang Bible. Inuulit-ulit natin to kasi nandito po tayo sa sufficiency Sa authority, inuulit natin. Ang Bible ang final authority natin. Kung anong dapat nating paniwalaan at kung paano tayo dapat mamuhay. Dahil ito po yung salita ng Diyos. Hindi po ito simpleng payo o opinion na maaaring nating piliin o sundin lamang o pwede natin sundin o pwedeng hindi. Hindi. Ito yung pamantayan ng katotohanan na dapat tayong magpasakop. Kapag may conflict, alimbawa sa pamagitan ng sinasabi ng Bible at opinyon ng tao, ang Biblia ang dapat manaig. Dahil ang Diyos po ang may pinakamataas na authority. Sabi diyan, we don't change the Bible to fit our lives. We change our lives to fit the Bible. Ano? Mahalaga po ito. Ang iba, binabago yung Biblia para lang makaagapay sa pamumuhay nila. Ang iba, gumagawa ng sariling Diyos. Dito, ganun din. Minsan, binabago yung Biblia para lang makaagapay doon sa kanilang pamumuhay. Ayaw kong magbanggit. Pero makikita ho natin sa sistema na ngayon. Ayaw na nilang maintindihan yung the truth shall set you free. Yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi diyan, the new has come, the old has gone, pero baliktad na. The new has gone, the old has come again. Next, sufficiency. Scripture is complete for salvation and godly living. So sufficient ang Scripture. Sapat ang Bible para malaman lahat natin kung paano maligtas, paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na kailangan ng bagong revelation o yung dagdag na mensahe para makumpleto ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan at sa tamang pamumuhay. Sabi diyan, God has already revealed everything essential for our salvation and spiritual growth through His Word. Bakit may hindi lumalago? Ayaw magpasakop. Gusto nila mag-fit yung Bible doon sa kanilang pamumuhay. Ayaw sumunod. So, hindi ibig sabihin na ang Bible po ang sagot sa bawat detalye ng buhay. Ngunit, nandito po ang lahat ng katotohanan kailangan natin upang makilala po ang Diyos, sumampalataya sa Diyos at mamuhay ng may kabanalan. Kaya nga inulit natin, sabi diyan, God has already revealed everything essential for our salvation and spiritual growth through His Word. Lahat na nandiyan na, sinabi na. Diba? Kung gusto mong lumago, read your Bible. Next, practical effect. Believers are guided, corrected, and equipped solely by God's Word. Kung kinikilala natin ang authority at sufficiency ng Bible, natural na hinahayaan natin itong maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Biblia po ang gumagabay kapag nalilito tayo. Di ba? Amen. Ang Bible ang nagtutuwid kapag tayo ay nagkakamali. Ang Bible ang nagtuturo ng tamang landas. At the same time, siya yung naghahanda sa atin para mamuhay ng tama at maglingkod ng tapat sa Diyos. Hindi natin ibinabatay ang ating buhay sa feelings. Sa trending ngayon, trending kasi ito ngayon, o kaya sa opinion ng mundo. Ang salita ng Diyos, ang ating kumpas. Dahil ito yung pinaka-totoo at pinaka-mapagkakatiwalaang gabay. Next. Summary. The Bible is authoritative and sufficient. It has the final
say in matters of faith and life, and provides everything necessary for salvation and spiritual growth and obedience. Ang Biblia po ay may otoridad para sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin niyan, ito yung pinakamataas na batayan kung ano yung dapat paniwalaan mo, kung paano ka dapat mamuhay. So nasa Bible ang lahat ng kailangan mo patungkol sa kaligtasan, patungkol sa paglago sa pananampalataya, pamumuhay na nakakalugod sa Diyos. So sa madaling salita, ang Bible ang pinaka-final guide natin pagdating sa faith and life. Walang mas mataas na authority at sapat na ito upang gabayan tayo sa ating relasyon sa Diyos at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Next. End of the lesson 10. May isa pa po tayo. Matatapos natin ito bago mag-10. Salamat po sa mga nakasama sa oras na to. Okay. Let's continue. Let's continue. Next. Gusto nyo bang mag-break? 2 minutes? Wala na. Let's go. Canon of the Scripture. Pagkatapos po nating pag-aralan ang inerrancy at infallibility kanina, at naunawaan din natin yung authority at sufficiency ng Scripture, harap tayo sa isang napakahalagang tanong. Which books belong to the Bible? Dito natin pag-aaralan yung topic 9, topic 10 rather, topic 10, Canon of the Scripture. Sa dami po ng mga aklat na naisulat patungkol sa Diyos at sa pananampalataya, naitanong ba natin kung bakit 66 books lang ang nasa Bible? Bakit hindi naisama yung mga sinaunang religious writings? Sino ang nagpasya kung alin ang magiging bahagi ng Bible? Ang pag-aaral natin tungkol sa canon ang sasagot sa mga tanong na ito. Matututunan natin na ang canon ay hindi simpleng listahan ng mga aklat, kundi ang pagkilala ng bayan ng Diyos sa mga aklat na tunay na inspired ng Diyos at may authority sa ating pananampalataya at pamumuhay. With that introduction, let's now understand what the canon of Scripture is. Let's go to the definition. Next. Canon of the Scripture. Canon refers to the collection of books that are recognized as Scripture, inspired by God, and authoritative for faith and practice. So ang canon comes from the Greek word canon, which is literally means rule, measuring stick, or standard. Isipin natin ang isang measuring stick o kaya yung panukat. Ginagamit ito para malaman kung ang isang bagay ay tama, eksakto, o kaya pasok sa isang standard. Sa theology, ang canon ay tumutukoy sa mga aklat na kinilala bilang authoritative Word of God at nagsisilbing standard o pamantayan ng Christian faith and practice. Sa madaling salita, pag sinabing rule, ito yung gabay, nag-authorize at gumagabay sa ating pananampalataya. Pag sinabi namang measuring stick, ito yung standard na ginagamit upang suriin kung ang isang teaching ba o isang belief ay tama at ayon sa Scripture. Pagdating naman sa standard, ito yung pamantayan kung ano ang kinikilalang bahagi ng authoritative Scripture. Sa theology po, ang canon ay tumutukoy sa official na collection ng mga aklat na kinikilala bilang inspired by God at authoritative para
sa pananampalataya at pamumuhay ng mga mananampalataya. So ang mahalagang tandaan po natin, hindi simbahan ang nagbigay ng otoridad sa mga aklat ng Scripture o ng Bible. Kinikilala lamang ng simbahan ang otoridad na taglay ng mga ito dahil ang Diyos mismo ang kanilang tunay na may akda. Ang autoridad ng kasulatan po ay hindi nagmumula sa tao. Hindi yan nagmula sa konseho, hindi nagmula sa tradisyon, kundi sa Diyos na naghuminga ng kanyang salita sa pamamagitan ng mga taong kanyang pinili. Kaya ang kanon po ay hindi resulta ng desisyon ng tao, kundi pagkilala sa ipinahayag ng Diyos. Dahil ang scripture ang kanon, ito yung pinakamataas na pamantayan o ultimate role ng katotohanan. Ang lahat ng ating doktrina, yung moralidad, pagsamba, pamumuhay, sinusukat po yan ayon sa salita ng Diyos. Hindi yan ayon sa opinyon ng tao. Hindi ayon sa kultura o kaya sa personal na karanasan. Ang Biblia ang nagsisilbing measuring stick kung ano ang totoo at naayon sa kalooban ng Diyos. Next, let's go to the meaning. The Scripture is the standard of faith. Canonical books are all officially recognized. Sorry. Yan. Punta na tayo sa meaning. Meaning po. Another one. Yan. Another one pa ho. Thank you. Yon. Okay, thank you. So, ang scripture ay standard o pamantayan ng ating pananampalataya. So, yung mga paniniwala po natin, yung doctrine at practices ng isang Kristiyano ay dapat sinusuri at ibinabatay sa salita ng Diyos. Ang canonical books naman ay mga aklat na kinikilala ng church bilang bahagi ng Holy Scripture at may divine authority bilang salita ng Diyos. So, ang scripture ay standard of faith. So, ibig sabihin, ang Bible ang pamantayan kung ano ang dapat paniwalaan patungkol sa Diyos, sa salvation, at sa Christian life. Pag canonical books naman, ito yung mga aklat na kinikilalang kabilang sa tunay na may authoritative na scripture. At officially recognized as God's Word. Ito naman yung mga aklat na formal na kinilala bilang bahagi ng inspired Word of God. Halimbawa, kung may isang teaching na nagsasabing sa MBS, bakit? Lakas na nila, no? Christian. Ang tanong ay, paki-off po, Sir Renato, yung ating, thank you. Kung may isang teaching na nagsasabi, ito ang dapat paniwalaan ng lahat ng Christian. So, ang tanong ay, may biblical basis ba? Itinuturo ba ito ng scripture? Meron ho akong naatinan. Actually, natapos ko ho yun. Later on, nakita ko, nung may tinuturo na, napakabigat nung itinuturo. Dahil nakita ko yung tinuturo niya beyond na doon sa Bible. So, ang tanong ko, may biblical basis ba yung sinasabi? Meron din ginagamit na word, pero pag inaral natin, contradict. Pero magaling mag-explain. Kaya magkakaproblema ka pag hindi ka nag-aral ng malalim. So, ang scripture, ang standard of faith. Hindi sapat ang isang teaching ay popular, kaya traditional o kaya opinion ng isang tao. Dapat masukat po yan sa authoritative Word of God. So, sa madaling salita po, ang kanon ang tumutukoy sa mga aklat na kinikilalang bahagi ng authoritative scripture. At ang scripture naman ang nagsisilbing pamantayan ng Christian faith and practices. Let's go to the biblical basis. These are Luke chapter 24. Jesus affirmed the law, prophets, and Psalms as God's word. Sabi ng Luke 24, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Sa talatang ito po, si Jesus mismo yung nagpatunay. Sabi dito, Jesus affirmed patungkol doon sa Old Testament canon.
So binanggit niya yung law of Moses, binanggit niya yung the prophets at ang Psalms. So ang tatlong bahagi po ng Hebrew Scripture, ito yung tatlong bahagi ng Hebrew Scripture. I think lalabas po yata sa aking PowerPoint. Okay. So hindi lamang po kinikilala bilang banal na kasulatan, kundi ipinakita rin na ang buong kasulatan may iisang layunin. Ituro at ihayag ang Mesiyas, si Kristo. Ipinapakita po rito yung pagkakaisa ng kanon. Yung pagkakaisa ng kanon ay hindi nakasalalay sa dami ng mga aklat, kundi sa iisang divine author. Bagamat isinulat ang Biblia ng maraming manunulat sa loob ng mahigit, sabi nga 40 years, sa iba 41 years. So matagal na ilang taon, ano, 'di ba? 40 years, kung 40 nga 'yan, sabi ng iba. Napakadaming author. Pero iisa ang mensahe nito. Iisa ang Diyos na nagbigay ng inspiration sa kanila. Ang sentro ng buong kanon ay ang redemptive plan ng Diyos. Kanino natupad? Kay Christ. Theological significance. The doctrine of the canon remind us that God did not merely speak in history, He also preserved His word so that every generation would have trustworthy revelation of His will. So ito yung nagpapaalala na hindi lamang nagsasalita sa kasaysayan. So iningatan din ang salita para magkaroon ang bawat henerasyon ng mapagkakatiwalaang pahayag ng kalooban ng Diyos. Ang Bible po ay hindi lamang sinaunang koleksyon ng mga relihiyosong aklat o mga religious na babasahin. Ito po ay buhay at may otoridad na kapahayagan ng Diyos. Kapag binabasa at sinusunod po natin ang canonical scripture, hindi lamang tayo nakikinig sa mga propeta at apostol. Nakikinig tayo sa mismong tinig ng Diyos na patuloy nagsasalita sa pamagitan ng kanyang salita. Let's go to the criteria for canonicity. Mahalagang maunawaan natin ang canonicity. Next. Yung pamantayan, hindi ginamit upang gawing inspired ang isang aklat. Sa halip, ginamit ang mga ito para kilalanin kung aling mga aklat ang tunay na inspired. Ang inspiration ay nagmula sa Diyos. Nasabi natin last time. Samantalang ang canonicity ay ang pagkilala ng bayan ng Diyos sa mga aklat na kanyang ipinahayag. Next, apostolic authority. Ito yung unang criteria. Apostolic authority, orthodoxy, universal acceptance, inspiration. Pag-usapan natin yung una. Next. Apostolic authority or prophetic authority. The book must have been written by prophet or apostles or under their supervision. So ang unang batayan po ng canonicity ay ang prophetic authority para sa Old Testament at apostolic authority para sa New Testament. Please off your mic. Thank you. Sa Lumang Tipan, ang aklat ay sinulat ng mga propeta na nagsasalita bilang makinatawan ng Diyos. Ang kanilang mensahe ay hindi bunga ng sariling opinyon, kundi ng direktang, please off your mic. A moment, please. Just a minute. Participant, please off your mic. Thank you. For us not to disturb anyone who are listening. Thank you. Okay, let's continue. Nasaan ako? Okay. So let's go back to the Old Testament. Yung mga aklat sa Old Testament ay isinulat ng mga propeta na nagsalita bilang mga kinatawan ng Diyos. Ang kanilang mensahe ay hindi bunga ng sariling opinyon, kundi direktang kapahayagan ng Panginoon. Kaya madalas nating marinig yung salitang, "Thus says the Lord." Mababasa natin yan sa Old Testament.
nagpapakita ng kanilang authority. Ang authority nila ay mula sa Diyos. Sa bagong tipan naman, ang mga aklat ay isinulat ng mga apostol o mga taong malapit sa kanila. Gaya ni Mark, kasama po yan ni Peter. Si Luke, kasama ni Paul. So ang mga apostol ay mga saksi ni Christ at binigyan ng natatanging authority upang ihayag ang ebanghelyo at ilatag o itatag ang iglesia. Mababasa na naman natin yan sa Ephesians chapter 2. So let's go to the theological significance. Sabi rito, the authority of the Bible is rooted in the authority of God who revealed His word through His chosen servant. Therefore, when we accept the canonical books, we are accepting the voice of God who spoke through His prophets and apostles. So, kaya ang Bible po, wait lang po, natapos, natamaan po. Kaya ang Bible po ay nakaugat yan sa authority ng Diyos. Ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang mga piniling lingkod. Yun. Kaya kapag tinanggap po natin ang canonical books, tuloy tayo. Kapag tinanggap po natin yung canonical books, tinatanggap natin ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan po ng mga propeta at mga apostol. So, yan yung sinasabi dito sa authority of the Bible is rooted in the authority of God. Let's go to the orthodoxy. Next, orthodoxy. The teaching must align with God's revealed truth. Ang orthodoxy ay nangangahulugan na ang nilalaman ng isang aklat ay dapat ganap na naaayon sa naunang kapahayagan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkakasalungat sa kanyang sarili. Dahil siya ay Diyos ng katotohanan. Ang anumang tunay na inspired book ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa kabuuhang mensahe ng kasulatan. Hindi po ito nangangahulugang ang tao ang nagpasya kung ano ang tama ayon sa sariling opinyon. Sa halip, ang bagong kapayagan ay isinusuri muna batay sa naunang ipinahayag ng Diyos. Kung ang isang aklat ay nagtuturo ng doktrinang salungat sa kilalang katotohanan ng Diyos, malinaw na hindi ito maaring maging bahagi ng canon. Halimbawa, na isang bagong aklat. Isipin mo o isipin natin na may lumabas na aklat ngayon o bagong aklat na nagsasabing si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Isa lamang siyang ordinaryong tao na naging espesyal dahil sa kanyang mabubuting gawa. So bakit hindi ito maaring maging bahagi ng canon? Una, taliwas ito sa naunang pahayag ng Scripture. Halimbawa, John 1:1, ang salita ay Diyos, the Word. Diba sabi diyan? Sa John 28, ang sabi doon, tinawag ni Tomas si Jesus na aking Panginoon at aking Diyos. Pag binalikan natin yung Colossus chapter 2 verse 9, mababasa naman natin doon, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. So hindi ang opinyon ng tao ang batayan ng pagtanggi sa aklat. Ang batayan ay ang pagiging salungat nito sa unang kapahayagan ng Diyos. Theological significance. The unity of doctrine throughout the Bible demonstrate that there is one divine author. Although many human authors wrote at different times, the truth of God remains consistent and unchanging. The harmony of Scripture is evidence of the work of the Holy Spirit throughout the entire process of revelation. So yan po yung malinaw na sinasabi, ang harmony ng Scripture
ay patunay po ng pagkilos ng banal na espiritu sa buong proseso ng paghahayag. Let's go to the next. Universal acceptance. Recognized and used by the early church in worship and teaching. Ang mga canonical books po ay malawak na tinanggap at ginamit ng mga unang iglesia sa kanilang pagsamba, sa pagtuturo, tsaka sa pamumuhay. Hindi po ito simpleng resulta ng popularidad o kaya yung buto ng karamihan. Kinilala po ito ng mga iglesia sa iba't ibang lugar, yung parehong mga aklat bilang mga banal o may banal na authority. Ipinapakita po rito yung banal na espiritu, pinapakita dito na ang banal na espiritu ay kumikilos hindi lamang sa manunulat ng kasulatan, kundi maging sa buong komunidad ng mga mananampalataya na umaakay po sa kanila upang makilala ang tunay na salita ng Diyos. Theological significance. Universal acceptance is evidence of the unity of the church under God's guidance. The church did not create the canon. Rather, it is discovered and recognized the books that had already possessed authority because of their divine origin. Ang universal acceptance ay patunay po ng pagkakaisa ng iglesia sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Ang iglesia, sabi rito, ay hindi lumika ng kanon. Kinilala nila ang mga aklat na matagal nang may otoridad dahil sa kanilang sa banal na pinagmulan. Let's go to the next. Inspiration. The book must bear evidence of being God-breathed. Ang pinakamalagang batayan ng canonicity ay ang inspiration o inspiration. Isang aklat ay dapat magtaglay ng malinaw na katibayan na ito ay God-breathed. Ang inspiration ang dahilan kung bakit may otoridad ang isang aklat. Hindi dahil tinanggap ito ng tao, kundi dahil ito ay nagmula sa Diyos. Makikita po yung ebidensya ng inspiration sa katapatan nito sa katotohanan, pagkakaisa ng mensahe, yung kapangyarihan nito na baguhin ang buhay ng isang tao. Makita natin, masama, living in darkness, pero magugulat ka, living in light. Makikita rin natin yung malinaw na pagpapakita ng karakter ng Diyos at plano ng Diyos sa pagtubos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo. Sabi rito, inspiration is the foundation of canonicity. Without divine inspiration, no book could be considered part of the canon. The church does not give inspiration to a book. Rather, it recognizes the inspiration that God has already placed in His Word. Amen. So, ang apat na pamantayan po sa criteria for canonicity, yung apostolic or prophetic authority, yung ating orthodoxy, yung universal acceptance, at inspiration, ay hindi yan mga tuntunin para upang gawing banal ang isang aklat. Ang mga ito ay palatandaan na tumutulong sa bayan ng Diyos na makilala ang mga aklat na tunay na kanyang ipinahayag. Criteria po ito, palatandaan na tumutulong ito sa bayan ng Diyos para makilala na itong mga aklat na to ay tunay na ipinahayag ng Diyos. Sa madaling salita po, God inspired the scripture. The church recognized the scripture. The canon reflects God's revelation, not human decision. Ito ang dahilan kung bakit ang Bible ay nananatiling nag-iisang tapat, mapagkakatiwalaan at may pinakamataas na authority sa pananampalataya at sa pamumuhay ng bawat Kristiyano.
Let's go to the Old Testament canon. Next, Jewish tradition. I think lalabas dito, kung hindi nagbago yung PowerPoint ko, lalabas dito yung books. Jewish tradition, itong kulay dilaw po, hindi kasama kasi sa design yan eh. Nagkaroon po ng pagbabago nung nagamit sa ibang laptop. 39 books divided into law, Torah, prophets, BM ang ibig sabihin, and writings, Ketubim. So let's go to the triple division muna ng Old Testament, the law or the Torah. Let's go next. Mamaya natin pag-usapan ang significance. Ito yung Jewish tradition, the triple division of the Old Testament, the law, the Torah, prophets, BM, and writings. Can you go down a little bit fast, Pastor, a little bit, isa pa. Makita lang natin yung yan. Ito po yung 39 books sa Hebrew, yung Torah may 5 books, yung Nevi'im, which is the prophet, may 8 books, at Ketubim, which is writing, may 11. Sa Old Testament, ito, recognized naman ng Christian. Dito naman ay law, which is transferred as Pentateuch, may 5 books. So magkaiba yung pagkakatawag sa kadalawa, no? Pero the same, 5 books. Yung prophet sa Hebrew ay 8, pero sa Old Testament recognized by Christian 17. And ang writings ay 17 books while the Ketubim ay 11 books. Okay po? Let's go up a little bit po. Next. Okay. So pag-aralan natin tong sorry po. Let's go back to the previous one before another one. Thank you. Okay. Pag-usapan natin yung law o yung Torah. Ano po? Ang Torah po o Pentateuch ay Genesis yan hanggang Deuteronomy. Ang pundasyon ng buong kasulatan. Dito ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang manlilikha, hari at Diyos ng atipan. Inilahad dito ang paglikha ng mundo, ang pagbagsak ng tao sa kasalanan, ang pagtawag kay Abraham, at yung paglaya ng Israel mula sa Egypt, at ang pagbibigay ng kautusan sa Mount Sinai. Kaya sabi rito, ang Torah ay higit pa sa listahan ng mga utos. Ito dito pinapakita yung karakter ng Diyos, yung kanyang plano na magkaroon ng isang banal na bayan. Ipinapakita rin dito na tayo ay hindi kayang makamit ang katwiran sa pamagitan lamang ng pagsunod sa kautusan. Inihanda ng Torah ang tao na maunawaan ang pangangailangan sa isang tagapagligtas na ganap na tutupad sa kautusan, si Christ. The prophets or Nevi'im. Ang prophets ay naglalaman ng kasaysayan ng Israel at mensahe ng mga propeta na paulit-ulit na tumatawag sa bayan ng Diyos upang magsisi at bumalik sa Kanya. Hindi lamang sila naghahayag ng mga pangyayaring patungkol sa hinaharap. Sila ay mga pagsalita ng Diyos at nagpapaalala sa Israel ng kanilang tipan sa Panginoon. Yung kanilang covenant sa Diyos. So theological significance, ipinakita ng mga propeta ang katapatan ng Diyos kahit paulit-ulit na nagiging suwael ang kanyang bayan. Yung bayan ng Israel, paulit-ulit na sumusuway. Kasabay nung babala tungkol sa hatol ay ang pangako naman ng pag-asa. Isang darating na hari, lingkod, at Mesiyas na magdadala ng tunay na kaligtasan. Kaya ang bawat prophecy ay unti-unting nag-aahanda sa pagdating ni Christ. Writings or tinatawag na Ketubim. Ang writings ay binubuo ng mga aklat ng karunungan, awit, panalangin, at iba pang kasaysayan tulad ng Psalms, Proverbs, Job, Ruth, Daniel, Ezra, Chronicles.
So ang mga aklat na ito ay nagpapakita kung paano isinasabuhay ang pananampalataya sa gitna ng iba't ibang sitwasyon. This book demonstrates how faith is lived out in different situations, in worship, suffering, wisdom, hope, and waiting for God's promise. Pinapakita po rito ang tunay na relasyon sa Diyos, hindi lamang nakikita sa pagsunod sa kautusan, kundi sa buong pusong pagtitiwala at pagsamba sa Diyos. Sabi dito, they show that a true relationship with God is not expressed merely through obedience to the law, but also through wholehearted trust and worship. Let's go to the significance next. These books form the foundation. Another one. Significance. Thank you. These books form the foundation of God's revelation leading to Christ. Meron po tayong PowerPoint. Mas tama po yung PowerPoint na isesend ko po sa bawat isang magre-request. Ang Old Testament ay hindi lamang collection ng mga sinaunang kasaysayan o reliyosong aklat. Ito po ay progresibong kapahayagan, progressive revelation ng plano ng Diyos sa pagtubos ng sangkatauhan. Sa bawat aklat, unti-unting ipinapahayag ng Diyos yung kanyang karakter, yung kahalagayan ng tao, at yung kanyang plano ng kaligtasan. Ang sentro po ng Old Testament ay hindi lamang yung bansang Israel, kundi yung pangako na darating ang isang Mesiyas. Mula sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinangako ng Diyos ang binhi na dudurog sa ulo ng ahas. Ang pangakong ito ay lalo pang nilinaw sa tipan kay Abraham, sa paghahari ni David, sa mga propesya ni Isaiah, Jeremiah, si Ezekiel, at marami pang mga propeta. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Christ na everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalm must be fulfilled. Mababasa natin yan sa Lucas 24. Kanina binasaw natin. So sa pahayag pong ito, ipinakita ni Christ o ng Panginoong Hesus na ang buong Old Testament canon ay nakatuon sa Kanya. Ang Torah ay naghahanda sa pangangailangan ng tagapagligtas. Ang mga propeta ay nangangako ng kanyang pagdating. Ang writings ay nagpapakita ng buhay ng pananampalatayang matatagpuan lamang sa kanya. Theological significance. From the perspective of biblical theology, the Old Testament canon is the foundation of God's entire plan of redemption. Without the Old Testament, we would not fully understand the meaning of sin, the significance of the covenant, the system of sacrifice, the need for a perfect king and priest, and fulfillment of all these things in Jesus Christ. So ang Old Testament po ay pundasyon ng buong plano ng Diyos. Kaya kung wala ang Old Testament, hindi natin mauunawaan yung kahulugan ng kasalanan. Hindi natin maiintindihan yung tipan, yung sistema ng paghahandog, yung pangangailangan ng perpektong hari, at yung katuparan ng lahat ng ito na natupad kay Kristo. Kaya ang Old Testament po ay hindi lamang bahagi ng Biblia na napalitan ng New Testament. Ito po ang ugat ng kwento ng kaligtasan, samantalang ang New Testament ang bunga ng katuparan. Kaya pag hindi mo na binasa ang Old Testament, New Testament lang, mahihirapan kang intindihin. Why? Nandoon sa Old Testament yung mga nangyari para maintindihan mo yung New Testament. So ang dalawang tipan pong ito, may iisang divine author at iisang layunin. Ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos na natupad kay Kristo. Let's go to the New Testament canon.
ang New Testament canon ay binubuo ng 27 aklat na kinilala ng unang iglesia bilang inspired by God at may banal na authority. Bagamat ang mga aklat na ito ay naisulat sa loob ng humigit kumulang 50 taon sa sabi ng iba, ano? Sabi ng iba 40 years. O, saka na natin pag-usapan yung exact, nasa bibliology yan. So, ang pagkilala po sa mga ito bilang kasulatan ay naganap ng paunti-unti habang isinusuri ng iglesia ang kanilang apostolic origin, yung doctrinal faithfulness at yung malawak na pagtanggap. Pagsapit po ng ika-4 na siglo, ang 27 aklat ay malawak ng kinilala ng buong Kristiyanong iglesia bilang official na New Testament canon. Malagang tandaan po na hindi nung ika-4 na siglo lamang ang naging salita ng Diyos ang mga aklat. Mula pa ng mga maisulat ang mga ito ay taglay na po nila yung kanilang banal na otoridad dahil sila po ay inspired by God. Ang ginawa ng iglesia ay kilalanin, hindi likhain ang canon. So 27 books accepted universally by the church. Sabi diyan by the 4th century. Kaya ika-4 na siglo nagkaroon ng pagkakaisa rather yung mga iglesia na ang 27 na aklat, ito yung tunay na inspired ng kasulatan. Hindi nila ginawa ito ang salita ng Diyos. Kinilala lamang nilang ang authority na taglay nito mula pa nung ito ay isinulat. Include Gospel, Acts, Epistles, Revelation. So, yan, makikita rin natin may dalawang klase rin ng division na nagbigay ang mga scholars. Pakibaba nga ng next pass. Let's see yung dalawang division. Yan, ito yung unang division. Yung 4 division of the New Testament ay may iba't ibang scholar na nag-divide ng New Testament. Ang Gospel may 5 books, which is the Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Samantalang yung historical books ay may 1 book. At yung epistle naman ay consists of 21 books, and the prophecy books ay mayroong 1 book, which is the Revelation. Ito yung 4 division ng ibang scholar. How about the other scholar? Next. Ito yung division ng ibang scholar. 5 naman yung division niya. The Gospel, the historical books, the Pauline, and general epistle. From the epistle, ginawa yung Pauline epistle, in-identify kung ilan yung Pauline epistle, at yung general epistle naman ay in-identify. Samantalang babalikan natin kanina sa isang division, 4 lamang yung division. Pero itong isang division na to na ginawa ng maraming scholar ay 5. So, mas profound, sabi ng iba, mas profound itong 5 division. Kasi makikita natin dito, yung Pauline epistle, tsaka yung general epistle ay sineparate. So, ang ganda, no? Kaya kung gusto natin makita Gospel, gusto mong aralin ang historical books, punta ka sa Acts. Gusto mong makita yung Pauline epistle, punta ka dito sa mga books na to. So, ang ganda nitong pag-aralan. Kung gusto mo ng prophecy, punta ka sa Revelation. Okay, let's go. Another one, pass. Let's go to the 4 major division of the New Testament. The Gospel, the Matthew, Mark, Luke, and John. So, ang 4 na ebanghelyo, ang pundasyon ng New Testament. Dahil inilahad po dito yung buhay, ministeryo, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Christ. Bagamat magkakaiba po yung pananaw at layunin ng bawat manunulat, iisa yung kanilang ipinahayag. Si Jesus ang pinangakong Mesiyas, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Bagamat magkakaiba ng pananaw at layunin ng bawat manunulat, iisa lamang po yung sinasabi nila. So, malapit na tayong matapos. Just bear with us. So, ang significance, go to the significance. Ang sentro ng buong New Testament ay The New Testament is the canon, the complete apostolic willingness concerning Jesus, witness concerning Jesus. It is the authoritative and trustworthy of a record of the life and ministry of Jesus.
Yan. Balik muna tayo ng konti pas. Hindi pa ako pala dapat dyan. Pag-usapan natin, Acts, pag-usapan natin yung, kasi sabi po rito, ang Acts, kung babalikan natin yung division, ang Acts ay historical. Historical po ang Acts. So, mababasa dyan natin kung paano ipinagpatuloy. Ang Acts po ay nagsalaysay kung paano ipinagpatuloy ni Christ yung kanyang gawain sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng kanyang iglesia pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Makikita po diyan sa Acts yung pagdating ng Holy Spirit sa Pentecost, yung paglaganap ng ebanghelyo mula Jerusalem hanggang sa mga Gentiles at ang pagtatag ng mga unang iglesia. So sa Acts po, ipinakita na ang iglesia ay hindi proyekto ng tao, kundi gawain ng Diyos. Ang parihong Panginoong nagligtas sa pamagitan ni Kristo ay patuloy na kumilos sa pamagitan ng banal na espiritu para ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. So ito rin ay katuparan po sa utos ni Christ sa Acts chapter 1 verse 8 na ang kanyang mga alagad ay magiging mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Epistle, makikita po dyan, yan mga liham ni Paul, Peter, John at Jude. So ang mga sulat na yan para turuan, etuwid, palakasin at gabayan ang mga iglesia sa kanilang pananampalataya. Dito, mas malinaw na ipinaliwanag yung mga pangunahing doktrina ng Kristiyano tulad ng justification by faith, salvation by grace, sanctification, the church, spiritual gifts, pinag-usapan dyan, Christian living, future hope in Christ, dyan ay pinag-usapan. Kaya ang gospel ay nagpapakita ng ginawa ni Christ. Ang epistle naman ay nagpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng ginawa niya para sa atin, sa ating kaligtasan at pang-araw-araw na buhay. So ipinakita po ng mga liham na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip, kundi isang buhay na nagbago dahil kay Kristo. Sa Revelation, ang book ng Revelation, ang huling aklat ng Bible. Naglalaman po yan ng mga pangitain ni Apostol Juan tungkol sa huling panahon, yung paghuhukom ng Diyos, yung ganap na pagtatagumpay ng Panginoong Hesus. Bagamat puno ng simbolismo o ng symbolism, ang pangunahing mensahe nito ay malinaw. Si Kristo ay nagtagumpay at ang kaharian ng Diyos ay nanaig magpakailanman. Kaya ang Revelation po ay nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya. Ipinapakita nito na ang kasaysayan ay hindi basta-basta nangyayari. Nasa ilalim yan ng soberanong pamamahala ng Diyos. Sovereign ang Diyos. Sa huli, yung kasalanan, yung kamatayan, kasamaan, ay ganap na mapapawi yan. At ang Diyos ay maninirahan kasama ang kanyang bayan sa bagong langit at bagong lupa. Let's go to the next. Significance. Records the life of Christ. Yan, sabi dyan. Sorry. Nandiyan na ba ako? Records theological significance. Okay. The New Testament canon is the complete witness, apostolic witness concerning Jesus Christ. This is the authoritative and trustworthy record of the life and ministry of Christ. Let's go to the theological reflection. The New Testament canon reminds us that Christian faith is based on God's historical revelation through His Son. The apostle did not invent the message. They were witness to the life, death, and resurrection of Jesus under the guidance of the Holy Spirit. They wrote down this truth for all generation. Next. New Testament canon. Ayun. So, I think the record the life of Christ and apostolic, sabi dyan, maiksi lang po yan, mababasa yung buhay, yung turo ng mga apostol, yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Christ. So ipinakita po dyan kung paano nagsimula, lumago ang iglesia, naglaman po yan ng mga turo ng mga apostol at naging gabay ng mga mananampalataya sa tamang pamumuhay. Let's go to the next, importance of the canon.
Ang canon, ensure the church has a fix. Ang canon po ng scripture ay napakalaga dahil ito yung nagbibigay ng katiyakan na ang iglesia ay may kumpleto at mapagkakatiwalaan, may otoridad na kapayagan ng Diyos. Kung walang canon, walang tiyak na batayan ang kristyanong pananampalataya. Magiging bukas ang iglesia sa iba't ibang maling katuruan at haka-haka ng tao. Diba? Kaya napakahalaga. So, ensure the church has a fixed, inspired, and authoritative Bible. Ang canon ang nagbibigay sa iglesia ng isang tiyak, kompletong koleksyon ng mga aklat na kinikilala bilang tunay na salita ng Diyos. Ang salitang fixed, sorry po sa dilaw ha, pero sa aking isang PowerPoint po, wala pong dilaw. Okay, ang salita pong fix ay nangahulugan na may malinaw na hangganan. Alam natin kung alin ang kabilang sa banal na kasulatan at alin ang hindi. Dahil ang book ay inspired, ang Biblia ay inspired, kaya hindi nakasalalay sa tao o kaya sa opinion ng tao, sa tradition o decision ng simbahay. Ito ay nakasalalay at nagmumula sa Diyos na tunay na may akda. Prevents doctrinal error from extra biblical teaching, writings. Sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, maraming aklat at sulat ang mga lumabas nagsasabing sila rin ay mula sa Diyos. At dito sa Pilipinas, even dito sa Philippines, maraming talagang nag-aangkin na sila ay mula sa Diyos at may iba nga dyan, sabi nga sila ang ama at may iba dyan sila ang anak. So kung hindi tayo dadaan sa kanila, lagot tayo. Dito, makikita ho natin dahil may canon, may malinaw na pamantayan ang iglesia para malaman kung alin ang tunay na salita ng Diyos at alin ang hindi. So ang anumang aklat o kaya yung tradition, katuruan na salungat sa canonical scripture, hindi maaring ituring na kaparehong otoridad ng Biblia. Kaya maraming naluloko Why? Kasi hindi tinitingnan ano ba talagang nakasaad dito. Ang iba sarado kandado, ayaw magbukas ng Bible. Di ba? Ang canon po ay nagsisilbing protection laban sa maling doktrina. Dahil po ang Diyos ay hindi nagkakasalungat sa kanyang sarili. Provides the standard for teaching, worship, and life. Ito yung pinakamataas na pamantayan pagdating sa teaching, pagdating sa worship, pagdating sa Christian life. So, nagpapakita ito ng lordship ni Christ sa pamagitan ng kanyang mga sulat. Kaya si Kristo po, dahil si Kristo ang Panginoon ng Iglesia, ang kanyang tinig po ay marinig sa pamamagitan ng kasulatan. So ang pagsunod po sa kanon ay hindi lamang pagsunod sa isang aklat, kundi pagsunod sa Diyos na nagsasalita sa pamamagitan nito. Next. Thank you. Last. Sorry, nabasa na po natin yan, pero I think naulit po yan. Baka next, nasa summary na po tayo. Sorry po. Nabasa na po natin kanina. Yes. Standard, correct. Yeah, thank you. The canon of the scripture is the official collection of God-breathed books, recognized authoritative. It ensures the church has the full, reliable revelation of God for faith, doctrine, and scripture. Ang canon po ng scripture ay ang official na koleksyon, ng maaklat ng Biblia, inspiration ng Diyos na may otoridad. Dahil dito, meron tayong kumpleto na mapagkakatiwala ang salita ng Diyos na nagbibigay, gabay sa ating pananampalataya, sa mga turo at pang-araw-araw na pamumuhay. Next, end of lesson. God bless us all. Pakibaba nga po ang isa pa. Meron po tayong discussion, pero let's end muna ang sige po, pakibaba po at i-end muna natin yung I think yung records natin. Kung may nag-record po, stop recording. Okay. Stop recording. Okay, thank you.